Maaga pa lamang ay nawalan na ng ama si Isabela, at pagkatapos lamang ng isang taon, agad na sumubok muli ang kanyang ina sa pag-ibig. Sa pagtuntong ni Isabela sa edad na 15, namulat na siya sa mga gawaing makamundo. Ang masaklap pa nito, ang kanyang ina mismo ang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pagkabata. Halos linggo-linggo may bago itong kasintahan. Gabi-gabi niyang naririnig at kung minsan pa inasasaksihan ang mga kalaswaan sa pagitan ng kanyang ina at ng iba't ibang lalaki. Madalas silang nag-aaway dahil hindi gusto ni Isabela ang mga lalaking ipinapasok sa buhay ng kanyang ina, lalo na kapag may ginagawa ang mga ito sa kanya. Nagsusumbong siya, ngunit hindi siya pinaniniwalaan. Mas pinapanigan pa ng kanyang ina ang mga lalaki kaysa sa sarili niyang anak. Para siyang isang tinik sa lalamunan na gustong alisin. Bahay ito, ma, hindi motel, babalang sambit ni Isabela nang maabutan niya ang kababuyang ginagawa ng kanyang ina, at nang bago na naman nito na mukhang kaidaran niya lamang. Mapa, napangisi si Isabela. Nagmamadali siyang nagsuot ng kanyang mga gamit. Ang aga mo naman, anak, ang sabi ng ina ni Isabela, habang nagpupunas ng nagkalat niyang lipstick sa kanyang mukha. Lumapit ito sa kanya na tila walang nangyari. Nais rin sana nitong hawakan siya, ngunit umatras si Isabela, nandidiri sa sarili niyang ina. Para siyang isang nakakadiring insektong gustong ilayo. Inagahan ko talaga para makapanood ako ng live show. Alam ko kasi na Makati ka, kaya siniguro ko talaga na madadatnan kita, para naman maipamukha ako sa iyo kung gaano kakakati, na pati binatilyo pinapatulan mo. Mahiya ka naman sa bahay ng tatay ko. Tinaasan na talaga ni Isabela ang kanyang boses, dahil punong-puno na siya sa kanyang ina. Imbes kasi na asikasuhin siya nito, ay puro panlalaki ang alam nitong gawin. Hindi na nga siya nito nabibigyan ng allowance o ng pang-tuition dahil sa puro lalaki nito tinutustusan, sinasahod sa pagiging masahista at kista nito. Para siyang isang ibong nakakulong sa hawla ng kanyang ina. Huwag mo akong pagtaasan at pagsalita ng ganyan, Isabela. Anak lang kita kaya wala kang karapatan, balik na sumbat ng ina niya na mas lalong nagpasama sa loob ng dalaga. Ganon ba? Pwes, mula ngayon ay pinuputol ko na yung ugnayan natin bilang mag-ina. Tutal naman parang hangin lang ako sa paningin mo, kalilimutan kong iniluwal mo ako. Nanginginig sa galit si Isabela nang bitawan niya ang mga katagang ipinukol niya sa kanyang ina. Para siyang isang volkanong sumabog dahil sa kanyang galit. Ah, ganon. Gusto mong sirain ang buhay mo? Sige, wala akong pakialam sa yung babae ka. Tutal din naman, masyado mo nang pinakikialaman ang kaligayahan ko, ay magkakaganyan tayo. Galit ding bulyaw ng ina ni Isabela sabay kuha ng bag niya at itinapon sa kanya. Lumayas ka na't huwag na huwag ka nang babalik. Masyado kang mayabang wala ka pa namang maipagmamalaki, manang-mana ka talaga. Sama mo na, masyadong bilib sa sarili kahit wala namang kwenta, dilat ang mga matang paalis na sinabi nito kay Isabela. Para siyang isang basura na gustong itapon. Dagdag pa ng kanyang ina na nagpakwento niya, tapos ganun pa yung maabutan niya. Kahit naman siguro sinong anak, mawawalan talaga ng respeto, lalo na kung hindi naman karespe-respeto yung tao. Sunod-sunod lamang ang pagbuhos ng luha ni Isabela dahil sa ginawa ng ina niya sa kanya. Para siyang isang talo na walang tigil sa pag-agos. Gusto mong mapariwara ako ha, Cassandra, tukoy niya sa ina habang naglalakad at patuloy na lumuluha. Pinahid ng madiin ni Isabela ang kanyang luha at inayos ang sarili ng matapat sa kilalang bahay aliwan dito sa kanilang lugar. Pwes, lalamangan pa kita, pati ako. Pwes, mas magiging Makati ako, nilugay ni Isabela ang hanggang dibdib niyang buhok at dire-diretsong pumasok sa loob ng gusali. Para siyang isang anghel na nahulog sa impyerno. Hi, darling, you need some wild night. Mapang-akit na tanong ni Isabela sa unang lalaki na nabungaran niya pagpasok sa loob ng bahay aliwan. Kumiti ang lalaki at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Para siyang isang mangangaso na nakahanap ng kanyang biktima. How much is one night for you, beautiful and young lady? Kagatlabi nitong tanong ng lalaking mukhang may ibang lahi. 50,000 para sa babaeng wala pang karanasan, malamyos ang ginawang pagsambit ni Isabela na ikinaloka ng lalaki. Naglabas ito ng tseke at agad na nagsulat ng 50,000, pagkatapos pinirmahan ito at saka inabot sa kanya. Para siyang isang demonyo na nag-aalok ng kanyang kaluluwa. I am all yours tonight, baby, bulong ni Isabela sa tenga ng lalaki na nagpabuhay sa dugo nito.
Kaya naman walang ano-ano siya itong binuhat at dinala sa room. Hey, don't you need some protection? Okay, I don't want to insert plastic on me because I don't want plastic. Mapang-akit na saad ni Isabela habang tinatanggal ang bonds sa suot niyang uniform. Sure, baby, I don't like using protection too. Mahina ang tugon nito. Sa kanya. Gusto sanang lumapit sa kanya ng binatang mailahi, ngunit pinigilan niya ito at pinaupo lamang sa gilid ng kama. Calm down, baby, I want to give you some show before we start, bulong ni Isabela sa tenga ng binata na ikinapiko nito. Tuluyan niya nang natanggal ang sagabal sa kanyang katawan. Para siyang isang sirena na umaakit ng kanyang mandaragat. Oh God! You're making me crazy, woman! Show me what you got, baby! Gigil na saad ng binata at mabilis na inalis ang sagabal din nito sa katawan. Ginalingan ni Isabela at talagang lalo niyang pinapasabik ang binata. Tumalikod pa si Isabela habang umiindayog ng malamyos hanggang sa tanggalin niya na ang natitirang sagabal. Para siyang isang ahas na handang sumalakay. God! You're so gorgeous, come here, baby, utos nito ngunit umiling sa kanya nang may pangaakit si Isabela. Mas napangisi si Isabela nang makita ang kahandaan ng pinakatatago nito. It's easy turn, gigil na saad ng binata na ito ay tumabi sa kanya. Mula sa labi talaga namang siniil nito ng halik ang dalaga, at iyon ang nagpapabaliw dito sa dalagang si Isabela. That's right, honey, nahihibang na saad ni Isabela habang may ginagawa ang binata. Palamang ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ni Isabela ang sambahin, kaya pabaling-baling siya ng kanyang ulo. Mabilis at walang kapaguran ang binata sa ginagawa niya sa bagay na talaga namang makakapaghatid sa dulo kay Isabela. Tirik na ang mga mata ni Isabela sa nakakabaliw na pagsamba sa kanya ng binata. Para siyang isang apoy na unti-unting nagliliyab. I feel so good, baby, naisambit sa tinig pangmuli ni Isabela, kaya napangisi ang binata dahil para sa kanya isa iyong papuri sa kanyang ginagawa. Napapasabunot na rin siya dito, ngunit hindi man lang iyon ininda ng binata at mas ginalingan pa nga hanggang sa marating ni Isabela ang dulo. You're so sweet, baby, now it's your turn, saad ng binata patungkol sa bagay na gagawin nito sa kanya. Agad namang pumwesto si Isabela upang pagbigyan rin ang binata sa gusto nito. Napalunok si Isabela dahil hindi biro ang tumambad sa kanyang harapan. Para siyang isang pusang nakakita ng ahas. Kaya naman kahit na kinakabahan, agad na nga niyang ginawa ang bagay na makakapaghatid din sa dulo sa binata. That's right, baby girl, halos pabulong ang sa buhok ni Isabela, ngunit narinig pa rin iyon ng dalaga kaya naman mas ginalingan niya ang ginagawa niya. Patuloy lamang si Isabela hanggang sa marating na nga ng binata ang dulo. Tinapik ng binata si Isabela at isinenyas na mahiga dahil handang-handa na ito sa laban na magaganap. Natatakot man, sinunod iyon ng dalaga at saka humiga sa kama hanggang sa pumwesto na nga ang binata. Kagat-kagat ni Isabela ang kanyang labi, halos magdugo na nga ang kanyang labi sa diin ang pagkakakagat niya dito. Ngunit para sa kanya, wala na itong atrasan. Gigil at talaga namang hindi na mapipigilan ang binata. Impit ang tili ni Isabela nang maramdaman ang binata. Ngunit kung ang binata ay talaga namang masayang-masaya, kabaliktaran iyon ang nararamdaman ni Isabela dahil para siyang tinitiris sa labis na hapdi at sakit. Tila troso ang daladala nito kaya halos mawalan na ng ulirat ang dalaga. Walang humpay ang ginagawa ng binata, halos mabalo na ito sa sobrang saya dahil ito pa lamang ang kauna-unahang nakakuha siya ng isang babae na ito pa lang ang una. Matapos ang ikatlong palabas sa pagitan ng dalawang taong nag-iisa doon pa lamang ni Isabela naramdaman ang iba, yung saya, kaya napasabay na siya sa ginagawa ng binatang walang planong tantanan siya, hanggat hindi ito nanghihina. Lalo namang nanggigil ang binata at mas pinag-igihan kaya naman maya-maya lang, pareha silang nakarating sa dulo. Pawisan at talaga namang mga lupaypay ang katawan, bagsak silang pareho, ngunit mas naunang nakatulog ang binata kaysa kay Isabela. O mas tamang sabihin na walang planong matulog si Isabela, dahil aalis siya at withdraw niya ang tseke na ibinigay sa kanya. Napapangiwi man sa labis na sakit, si Isabela ay pinilit niyang tumayo at dahan-dahang umalis sa tabi ng nakadapang binata. Satisfied Pogia, nakangising saad ni Isabela bago tuluyang iwan ang tulog na binata. Pagkalabas ng gusali ay nagpara ng taxi si Isabela at nagpahatid sa pinakamalapit na bangko upang doon nga ipalit ang hawak na papel.
Pahintay na lang manong ng bayad, magwi-withdraw lang ako, nakayukong paalam ni Isabela sa driver ng sinakyan niyang taxi. Sige lang, miss, maghihintay ako, nakangiting tugon ito sa kanya sabay kindat na ikinangiti ng dalaga. Nagtayuan din ang balahibo niya dahil nakakadiri para sa kanya ang malisyosong tingin ito sa kanya. Nagkibit balikat na lamang siya at nagdire-diretso na nga siya sa loob ng napiling bangko, at matapos niyang makuha ang 50,000, bumalik na siya sa pwesto kung saan nakaparada ang sasakyang inupahan. Pwede rin namang ikaw na lang, miss, ang ipangbayad mo sa akin, nakangising saad ng driver nang. Iabot ni Isabela ang pera. Nako, pasensya na manong, hindi ako pumapatol sa gurang. Mataray na saad ni Isabela, matapos isinampal sa pagmumukha ng may edad na manyakol ang lida na bayad niya sa paghatid nito sa kanya. Hindi magawang pumalag ng driver dahil may 2 gwardya sa tapat ng bangko, kaya inis na lamang itong umalis. Nag-check-in na lamang si Isabela sa kalapit na hotel at bukas niya na lamang planong maghanap ng apartment na maaaring tirahan. Pabagsak na ihiniga ni Isabela ang kanyang katawan sa malambot na kama ng hotel na napag-check-inan niya na hindi na nagawang maglinis ng katawan ni Isabela kahit na nanlalagkit na siya dahil labis na talaga ang pagod niya isama pa ang pananakit ng bagay na iyon sa kanya. Paggising niya nga kinaumagahan, tumawag siya ng customer service at humingi ng maaari niyang pamalit dahil hindi naman niya maaaring gamitin ang damit niya dahil madumi at malagkit iyon. Matapos makipag-usap ng dalaga sa telepono, nagtanggal na siya ng damit saka pumasok sa banyo. Shower lamang ang naroroon at walang bathtub kaya naligo na lamang ang dalaga kahit na parang gusto niyang magbabad. Matapos maligo, sakto na ang pagdating ng kailangan ni Isabela, kaya naman nakatapi niya lamang sinalubong ang binatang crew, ngunit nang aabutin niya na ang bitbit nito, siya namang pagkahulog ng kanyang tapis. Pupulutin na sana ni Isabela ang tuwalyang nalaglag, ngunit nakita niya ang paglunok ng binata, kaya hindi niya iyon kinuha at unti-unting lumapit sa binatang crew. Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Nahihirapang tanong ng binata sa kanya, ngunit tumiti lamang ng mapang-akit si Isabela at dahan-dahang pinadausdos ang kanyang kamay pababa sa hita ni. Gusto mo ba ang nakikita mo? Malamyos na saad ni Isabela. Hindi na nakapagpigil pa ang binatang crew, at agad na isinandal si Isabela sa pader. Agad siya nitong siniil ng halik at talaga namang halos magkanda sugat-sugat ang kanyang labi dahil sa paghalik ng binata. Tila ba sabik na sabik rin ito sa bagay na yon. Ito pa lamang ang pangalawang lalaki na kanyang makakasama. Mabilis ang ginawa nila ng mga oras na iyon. Pagkatapos ng kanilang halikan, agad na nga silang pumwesto. Hindi na sila makapaghintay pa. Habang ginagawa nila iyon, nakukuha pa siyang halikan ng binata. Napapapikit naman si Isabela at napili niyang kumapit sa bedsheet ng kama. Parehas nilang hindi mapigilan na mailumabas na ingay sa kanila, mga lalamunan tila mga uhaw na uhaw sa bagay na iyon. At nang sandali nga, parehas nilang narating ang dulo, mga lupaypay at pawisan dahil sa naganap na iyon. Salamat, ma'am. Mauna na ako. Kung kailangan mo ulit ng gagawa nito, tawagin mo lang ako, nakangiting saad ng binata bago mag-iwan ng numero kay Isabela. Ngumiti lang din si Isabela bilang tugon at matapos ngang lumabas ng binata, ibinasura niya ang numerong bigay nito dahil ayaw niya na ulit-ulitin. Kapag nakasama niya na, mas gusto niyang iba-iba para iba-iba rin ang saya. Kinuha na nga ni Isabela ang paper bag na may lamang damit at sinuot niya na iyon. Pagkatapos ay lumabas na siya dahil nakadama na siya ng gutom. Sa isang karinderya piniling kumain ni Isabela, marami siyang inorder na pagkain dahil talagang naubos ang enerhiya niya sa 2 makisig na lalaki. Kumpiyansa naman si Isabela na walang naipunla sa kanya dahil siniguro niya iyon, ngunit mas kailangan niya pang mag-ingat kaya bumili siya ng proteksyon upang hindi siya mabuntis. Nasa 2 baitang pa lang sa kolehiyo si Isabela, kaya hindi niya na naising may mabuo sa kanyang sinapupunan. Matapos kumain at magbayad, nilisan na ni Isabela ang kainan at naglakad-lakad upang makahanap ng apartment na kanyang tutuluyan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, biglang tumunog ang kanyang cellphone, kaya tumigil muna siya sa paglalakad at kinuha ang kanyang hard touch na cellphone at sinagot ng tawag ng kanyang kaibigan na si Mika. Balita, bungad niya agad sa kaibigan pagkasagot ng tawag. Bruha ka. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Mataas ang boses na tanong nito sa kanya. May nangyari lang kaya hindi ako nakapasok ngayon, pero bukas papasok na ako.
Dumiskarte lang muna ako kasi ng pera dahil next week tuition na naman natin. Paliwanag ni Isabela sa kaibigan na kinabak-hininga nito dahil alam nito ang pinagdadaanan niya at ang paghihirap niya. Bruha ka kasi, bakit hindi ka nagsasabi? Pwede naman kitang pahiramin, saad pa ng kaibigan ni Isabela. Alam mong ayoko nang may pinagkakautangan ako, hindi ba? Kaya kahit na mahirapan pa ako, ayos lang huwag lang ako magkaroon ng utang. Sigsig mo na, Mika, dahil may nilalakad ako sa ngayon. Bukas na lang tayong mag-usap ha. Bye. Mabilis na ibinaba ni Isabela ang linya, kahit na umangal pa ang kanyang kaibigan dahil gusto pa siya nitong makausap. Ngunit sadyang walang ganang makipagkwentuhan si Isabela, kaya inoff niya na rin diretso ang kanyang telepono at nagpatuloy sa paghahanap ng kanyang tutuluyan. Nagpatuloy muling maghanap si Isabela ng maaari niyang upahan, ngunit bago yon dumaan muna siya sa isang parmasya at doon nga siya bumili ng proteksyon. Kuya, available pa po ba yung nakapaskil na karatula sa room for rent? Tanong ni Isabela sa Alexander lumabas galing sa loob ng may kalakihang bahay. Ay, nasaktuhan mo. Maganda yung isang kwarto kasi kakaalis lang ni Tanda ng gumagamit doon dahil hindi marunong magbayad ng upa. Saad nito naikin ang ngiti ni Isabela dahil sa wakas nakahanap na rin siya. Naku! Ang swerte ko naman! Saan ko nga pala pwedeng puntahan at lapitan ang may-ari? Tanong pa ni Isabela. Halika sa loob, ganda. Samahan na kita kay Tanda, anito at iginaya na nga si Isabela papasok. Ilan ba kayong boarders dito? Usisa ni Isabela habang naglalakad sila sa medyo may kahabaang pasilyo. 5 lalaki at 6 atang babae, basta ang limit lang dito'y 1-0 pero may isang boarder na isinama yung syuta kaya sumobra ng isa. Tugo nito at huminto na nga sila sa pinakadulong bahagi na may nakaukit sa pintuan na landlord owner. Nandito na tayo, ikaw na lang ang pumasok sa loob. Kapag kasi sinamahan pa kita sa loob baka singilin na ako dahil late na ako ng 1 linggo sa pagbabayad ng upa. Wala pa kasing padala si Mudra na nasa ibang bansa, salaysay pa nito na tinanguan lamang ni Isabela at kumatok na nga siya ng madahan sa pintuang nakasarado. Nagpaalam na rin yung Alexander tumulong kay Isabela na hindi naman nagpakilala at maya-maya pa nga bumukas na rin ang pintuan at isang lalaki na siguro ay nasa 40 pa lang ang bumungad kay Isabela. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, iha? Tanong agad nito sa kanya matapos siyang papasukin sa loob ng silid. Naghahanap po kasi ako ng pwede kong upahan, tapos sakto po na nakita ko yung nakapaskil sa labas na available po kayo, kaya nagbakasakali po ako. Malambing na tugon ni Isabela matapos umupo sa itinurong upuan ng landlord. Sinadya pa talaga ni Isabela na babaan ang suot na maluwag na t-shirt para maipakita sa landlord ang kanyang kagandahan. Sa mga mata pa lamang ng landlord batid ni Isabela na naaakit niya ito kaya napangisi siya't umaktong normal na para bang bale wala lamang sa kanya. Bago sumagot ang landlord ay napalunok muna ito at mabilis na nag-iwas ng tingin. Mayroon nga kaming bakanting kwarto at katabi lamang iyon itong silid ko kaya maaari mo na iyong gamitin. 3,000 kada buwan yung upa dahil may banyo, may kuryente, tubig naman natapos. Mayroon na ring mahihigaan kaya sulit na sulit ang 3,000 mo, pahayag ng landlord na ikintango-tango ni Isabela. Hay salamat naman at nakahanap na rin ako sa wakas. Kanina pa po kasi ako palakad-lakad sa gitna ng kainitan kaya ang saya ko po na may matutuluyan na ako. Siya nga po pala, kuya, mag-a-advise na po ako ng bayad, good for 3 months, saad pa ni Isabela habang inaalis ang sagabal sa katawan. Iha, hindi tama yung ginagawa mo kahit pa sabihing matanda ako sa'yo, lalaki pa rin ako't hindi tama ang ginagawa mong iyan, napapalunok nitong saad inoksente namang nagkagatan labis si Isabela. Nako, pasensya na po, sobra lang po kasi ako nainitan, hindi ko naman po intensyon akitin o kung anuhin po kayo, pabebeng saad niya. Naiintindihan ko iha, siguro huwag mo na lang ulitin, lalo pat labas, pasok ang boarders ko dito at makita ka nilang ganyan ano yung iisipin nila, salaysay pa nito na akin tango-tango ni Isabela. Naiintindihan ko po. O na nga pala yung advance payment ko. Iniabot ni Isabela ang pera sa landlord at nagpaalam at saka nagdire-diretso sa kanyang magiging silid nang ibigay na nito sa kanya ang susi. Pakipot ka pa, bibigay ka rin sa akin. Sambit ni Isabela nang makapasok na siya sa kanyang kwarto.
Pangatlong prospect ni Isabela ang landlord, kaya wala siyang planong sukuan ito sa kanyang pangaakit, kahit kasi medyo matandaan na to hindi naman halata, at kung pagbabasihan nga yung itsura nito mukha pa lang itong trend. Maganda kasi ang pangangatawan tapos matangkad pat gwapo rin. Your next tito landlord, malanding saad ni Isabela di makahiga sa kama at ipinasya na munang matulog para makapagpahinga, lalo na ng bagay na iyon sa kanya, dahil paniguradong mapapalaban na naman yon pagsapit ng gabi. Isang halinghing ang nagpagising kay Isabela, kaya siya at hinanap ang pwesto kung saan nanggagaling ang naririnig niya sa kanang kwarto sa katabi niya nanggagaling ang tunog. Nakakainggit naman, gusto ko rin ng ganun ngayon, saad ni Isabela habang pabalik sa kanyang silid. Napatigil bigla si Isabela nang makita ang kaunting siwang sa kwarto ng landlord, kaya pumasok siya ng dahan-dahan at doon niya nga nakita ang landlord na may ginagawang milagro, kaya maingat siyang lumapit dito. Nagulat ng landlord nang siya ang humalili rito sa ginagawa niya, ngunit hindi yun inintindi ni Isabela at mabilis na ginawa ang bagay na makakapaghatid sa dulo sa landlord. Titigil na ba ako? Mahina ang tanong ni Isabela habang nakatingin ang malamlam sa mga mata ng landlord. Huwag, ituloy mo lang yung ginagawa mo kanina, hibang. Nitong saad na mabilis namang sinunod ni Isabela. Sa kalagitnaan ng sayang nararamdaman ng landlord, biglang tumigil si Isabela at mabilis na inalis ang sagabal sa katawan. Huwag kang maingay, tito, at baka mahuli nila tayo, bulong ni Isabela sa tenga ng landlord dahil napapalakas na ang ingay na lumalabas sa lalamunan nito. Paanong hindi ako mag-iingay napakagaling mo? Kung ganito ka ba naman palagi, patitirahin na kita dito ng libre, babayaran ko pa yung ginagawa mo, mahina ang usal ng landlord habang ginagawa nila yun. Lumaki ang iti ni Isabela at mas pinag-igihan ang ginagawa niya. Labis namang nahihibang ang landlord, damang-dama ng lalaki na malapit na niyang marating ang dulo, kaya naman pinapaalis niya na si Isabela dahil iniisip nitong baka magbunga ang ginawa nila. Hindi niya nais na mangyari yun dahil mayroon siyang pamilya sa probinsya. Safe naman ako, tito, kaya hindi mo naman kailangang kabahan, paliwanag ni Isabela, kaya mas nanggigil tuloy sa kanya ang landlord. Napakagaling mo naman, iha. Gusto ko nang maulit to ha. Ipinapangako ko sa'yo na kahit piso wala kang babayaran sa akin, nakangiting saad ng lalaki bago umalis sa tabi ni Isabela. Tanging-tango ang ibinigay na tugon ni Isabela hanggang sa magpaalam na siya dito at dire-diretsong lumabas sa silid nito at maingat na pumasok sa kanyang kwarto. Ngiting tagumpay si Isabela dahil nakuha niya ang kanyang gusto at mukhang hindi niya matutupad ang pinangako niyang hindi niya muling gustong makasama ang nakasama niya na kailangan niya ang kwartong tinutuluyan niya. Kaya papatusin niya ang sinabi ng landlord. Matapos ngang magpahinga ni Isabela, lumabas muna siya para bumili ng pagkain. Grabe din yung ingay ng magkasintahan sa kabilang kwarto. Nakakapag-init ng kalamnan nakakainggit, saad ng Alexander na pagtanungan ni Isabela kanina na ang kwarto palang tinutuluyan ay katabi ng kwarto kung saan nakapwesto ang magkasintahan na gumagawa ng milagro kanina. Nakasabay kasi ni Isabela na bumili ang binata, kaya ginamit niya na. Nga, nakakainggit, natatawang saad naman ni Isabela, kahit na ang totoo, gumawa rin naman sila ng milagro kanina ng landlord. Gusto ko rin maranasan iyon dahil minsan hindi ko pa nagagawa iyon, tura nito na ikinangisi ni Isabela. Pwede mo namang maranasan iyon pero dapat may katumbas na halaga, makahulugan tugon ni Isabela na ikinabit ng tingin sa kanya ng kasamang binata. Anong ibig mong sabihin, ganda? Tanong nito at tila nahihiwagaan sa kanyang sinabi. Kasi, pumapayag ako pero dapat may kapalit na halaga. Siya nga pala, Isabela ang pangalan ko para naman kapag trumabaho ka na. Alam mo kung anong sasambitin mong pangalan, walang pag-aatubili niyang saad na kinalaglagan pa nga ng inosenteng binata, pero kahit na ganun, nagkaroon ito ng interes na makuha nga ang dalaga. Sige, gawin natin iyon, Isabela. Kapag pinadadalhan na ako ng nanay ko, desididong sambit nito sa kanya na ikinalaki ng ngiti ni Isabela. Deal, saad ni Isabela at nakipagkamay sa binatang malaki ang ngiti sa kanya. Pinagpatuloy na nga nila ang pagkain sa karinderyang kanilang piniling kainan. Matapos niyang kumain, umuwi na sila at nagkanya-kanya ng pasok sa kanilang mga silid. Sa ngayon, ipapahinga muna ni Isabela ang kanyang pinakatatago, feeling niya kasi namamaga na ito. Pagsapit ng umaga, naghahanda na si Isabela sa pagpasok sa unibersidad. Pagpasok pa lang ni Isabela sa entrada ng paaralan nila, sinalubong agad siya ng kaibigang si Mika.
Naku, Mika, ayoko ng isimon mo. Please lang, pagod at stress ako, pangunguna niyang saad sa kaibigan na nakasimangot sa kanya. Bruhang to. Hindi ba pwedeng mangangamusta lang, may tampong saad nito at saka siya inikutan ng mata. Wala kasi akong panahong ikwento ang pangit kong buhay, Mika, kaya pasensya ka na. Huwag ka nang magtampo, tara na, pasok na tayo. Inakay na nga ni Isabela ang kaibigang nainis sa kanya dahil naglilihim na siya dito. Sa gitna ng klase, bagot na bagot si Isabela. Walang ibang pumapasok sa utak niya, kundi ang makipag-isa sa iba't ibang lalaki, mukhang naaadik na talaga siya. At ng landlord, ginawa nila ulit ang bagay na iyon. Hindi pa doon natatapos ang lahat, kaya naman ang binatang inayan niya naman ang pinasok niya, at kahit na wala pang paunang bayad ay pumayag na nga siya na gawin nila ang bagay na iyon. Ang tindi mo, Isabela. Sa ilang segundo lang pinaranas mo sa akin ang saya, hinga na saad ng binata habang nagpupunas ng pawis. Kumiti lamang sa kanya si Isabela bago nito isuot ang nagkalat na sagabal sa katawan. Mauna na ako, magsabi ka lang kung gusto mo pa, at mabilis naman akong kausap, kinindatan muna ni Isabela ang binata bago siya lumabas ng silid nito. Ganoon na nga ang naging takbo ng buhay ni Isabela, ang magpagamit ng magpagamit. Hanggang sa isang gabi, mayroong panibagong boarder ang saktong katabi ng kanyang kwarto, kaya naman ang makuha ang atensyon ng binatang bagong boarder. Walang ano-anong ginawa ni Isabela ang kanyang palaging ginagawa, binigay niya ulit ang sarili dito. Napakagaling mo naman, Isabela. Magkano pala yung isang gabing to? Tanong ng bagong boarder kay Isabela na nagpakilalang Mark. 2,000 lang para sa mahusay na katulad mo, malambing na saad ni Isabela sabay halik sa labi ng binata. Dumukot na nga ng pera sa wallet ang binata at agad na binigay kay Isabela, kaya naman umiskapo na ang dalaga at muling pumasok sa sariling silid. Paglapat pa lang ng kanyang likod sa kama, inantok agad siya, ngunit bago makatulog, napaisip siya sa nangyayari sa kanyang buhay. Tama pa ba to? Dahil lamang sa paghihiganti ko sa nanay ko, sinasayang ko yung buhay ko sa mga walang katuturang bagay, na isambit niya bago tuluyang nakatulog. Paggising niya kinaumagahan, mataas ang kanyang lagnat, hindi niya maipaliwanag ang sama na kanyang nararamdaman. Hanggang sa hindi niya na makayanan at humingi siya ng tulong na dalhin sa hospital. Na-confine si Isabela dahil nakitaan siya ng halos gumuho ang kanyang mundo sa isinaad ng doktor na nag-exam sa kanya. Hindi to maaari. Hindi pwede, puno ng pagsisisi niyang saad habang sinasabunutan ang sarili. Ito na marahil ang sukli sa mga kamaliang nagawa niya. Gamit ang natitirang pera na ibinayad sa kanya ng naunang kumuha sa kanya, ay nag-asikaso agad siya ng papel para makalabas ng hospital dahil nakakahiya na malaman ang lahat ng sakit na nakuha niya. Nanghihina naman si Isabela, pinilit niyang umuwi sa kanila. Diyos ko, parusa po ba to? Pagsubok, mahina niyang usal habang lula ng sinasakyang taxi. Pagkaparada nga ng sinasakyan niyang taxi, agad na siyang bumaba tapos magbayad ng pamasahe. Mabigat ang naging paghakbang ni Isabela patungo sa kanilang bahay, nababalot siya ng labis sa takot at hiya. 3 katok ang ginawa ni Isabela sa pintuan ng kanilang bahay nang makarating na nga siya sa kanila. Pagbukas ng pinto, mukha ng nag-aalala niyang ina ang bumungad sa kanya. Diyos ko, anak ko. Saan ka ba nagpunta? Hinanap kita, anak. Patawad sa mga nasabi ko, anak, nagsisisi na ako. Tinigil ko na ang pakikipagrelasyon at ipinangako ko sa aking sarili na ikaw na lamang ang aking atupagin. Mapatawad mo pa sana si mama, anak. Hindi ko sinasadyang magbitaw ng mga masasakit na salita sa'yo, patawad na ako. Bumalik na tayo sa dati na magkasundo at masaya tayo, kontento at walang away, lumuluha na ang kanyang ina habang sinasambit ang mga pagkakamaling nagawa nito. Napaluhod si Isabela at napahagulgol dahil kung ang ina niya ay nagsisisi, siya ay triple ang pagsisisi sa ginawang pagsira sa kanyang buhay. Lumuhod na rin ang ina ni Isabela at niyakap ang humihiyaw na anak sa labis na pag-iyak. Mama, nagalit ako, kaya ko nagawang pumatol sa iba't ibang lalaki. Sa pagpapagamit ko, nahawaan ako ng sakit na walang lunas, inay ko. Ayoko pa pong mamatay. Gusto ko pa pong mabuhay at makapagtapos, naghumiyaw na pagtatapat ni Isabela sa ina na labis na ikinabigla ng ginang, hindi niya lubos maisip na magagawa iyon ng anak. Ngunit hindi niya rin maiwasang sisihin ang sarili dahil siya ang mismong nagtulak sa sarili niyang laman na maging pariwara ito.
O Diyos ko, patawarin mo ako, anak ko, napaluha na rin ang ginang at mahigpit na yumakap sa anak. Gagawa tayo ng paraan, anak, para gumaling ka. Hindi totoong walang gamot sa sakit mo dahil yung kaibigan kong may katulad ng sakit mo'y gumaling din, sa sinabi ng ina, napatigil sa pag-iyak si Isabela at nagkaroon ng pag-asa. Gusto ko pong gumaling, inay. Tulungan niyo po ako at ipinapangako ko, kapag gumaling ako, aayusin ko na po natin ang mga buhay natin. Matapos nga ang naging tagpo sa pagitan ng mag-ina, tinungo agad nila ang bahay ng kaibigan ng ina ni Isabela at humingi ito ng tulong at payo sa kung paano gagaling ang dalaga. Malugod naman silang tinulungan ng kaibigan ng ina ni Isabela. Makalipas lamang ang 1 taon, lumabas sa test na ginawa para kay Isabela na negative na ito sa sakit na kaya muling ipinagpatuloy ni Isabela ang pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya sa kursong culinary. Nagsikap ang mag-ina sa pag-ipon ng pera upang makapagpatayo ng sariling negosyo na naaayon sa kursong tinapos ng dalaga, at sa paglipas ng halos 2 taon, naging popular ang alfresco dining ng mag-ina kaya naging maayos ang kanilang buhay. Nagkaroon na rin ng maayos na karelasyon si Isabela at humantong sa pagsasama hanggang sa biyayaan sila ng kambal na anak habang ang ina naman niya nakatagpo na rin ang Alexander Seryoso dahil ipinaabot nito sa simbahan ang kanilang relasyon.